Umarangkada na ang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika kung saan kalahok ang FA-50 jets ng Pilipinas na ilang linggong grounded dahil sa pagbagsak ng katulad na modelo sa Bukidnon. Kasali rin ang F-16 fighter jets ng Amerika na pareho sa mga bibilhin ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Dinig ang alingawaw ng US at Philippine jets sa pagbubukas ng Cope Thunder 2025 Joint Military Exercises sa Clark Air Base, Pampanga. 4 na Philippine FA-50 jets ang sasabak sa isang linggong pagsasanay. Pero pagkakataon din ito para makita nila ang kakayahan ng 12 F-16 fighter jets na dala ng Amerika. Ito rin kasi ang modelong posibleng bilhin ng Pilipinas sa halagang 5.5 billion pesos. We will validate our tactics, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for a much capable multi-role fighter. We're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting, as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept. Kung ikukumpara sa kasalukuyang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, napakalaki at napakalawak ng capability nitong F-16 fighter jets ng US Air Force. Proud namang makatulong sa Pilipinas ang ilang US servicemen na may dugong Pinoy na kasama ng US contingent. Napakasarap ng pakiramdam na maisuot ang uniform namin dito sa bansang kinalakihan namin. Mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dating-dati pa. Kalahok din bilang observer sa mga piloto mula Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand at Japan. Napagpasyahan ng Philippine Air Force na payagang lumipad ang mga FA-50 fighter jets para makasama sa Cope Thunder exercises ilang araw matapos isara ang aircraft incident investigation sa bumagsak na FA-50 fighter jet sa Bukidnon noong nakaraang buwan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.